Sabi ng ating Vice Presidente, balita ng sino ba nagbalita nito? Hindi, ayan o, Facebook, Inday, June, o yan. Sabi ng ating Vice Presidente, PBBM insecure sa mga Duterte kaya pinadakip si Digong. Saan kaya, paano kaya nasabi ng Vice Presidente to? Ano kaya, mga bossing, no? Ano yung pagiging, o yung mai-insecure, o saan mai-insecure ang ating presidente kay dating Pangulong Duterte? Saan kaya? Yun din ang tanong ko eh. Si RBTV, Diyos ko, Fiona, sabi ni Jazz Monet, saang banda? Hindi ko din humalaman, mga bossing. Doon kaya sa EJK? Di naman, no. Dahil ang ating presidente ho ngayon ay talagang sobra-sobra ang respeto sa karapatang pantao, mga kababayan. Kasama po si General Torre. Ano po? Yung beld na ilan daw? 120 ang ipinangako. Ilan daw ang natapos? 12. Nasabihan pa ako ni Chi. Mark Ramos, fake news ka, sabi ni Chi sa akin. Bakit? Sabi, 11 lang yan. Oh, bakit naman? Bumagsak yung isang tulay. bumagsak yung isang tulay. Tapos sabi ng mga DDS, yung bumagsak na parte, si Bongbong Marcos ang magpagawa nun eh. Yung bumagsak na parte, hindi panahon ni Digong yun. Yun yung mga dahilan po. Di ba, Ararwok? Yun yung mga dahilan ng mga DDS. Sabi naman ni Shiro Kansaki, Boss Mark, fake news ka pa din. Bakit? Sabi mo 12. Bumagsak yung isa, 11, sabi ni Chi. 10 lang eh. Bakit? Pinabaklas o pinagiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang alin? Yung footbridge daw ho, doon sa Mount Kamuning, yung pagkataas-taas, mga kababayan. Parang pag pumunta ka, umakyat ka, pag akyat mo, kita mo na langit. Baka ramdam mo siguro yung yanig nung MRT doon. Sabi ko, etong footbridge na to, dahil gawa sa bakal, siguro hindi nila pinag-isipang maigi to. Basta na lang, sige, itayo natin yan. At least meron tayong proyekto na maidadagdag sa belt. Di ba? Pinagiba pa. Yun ba? Malabo naman din kasi 12 lang ang nangyari doon. Ano ang kaiinggitan ng ating Pangulo? Samantalang ito ho, mga kababayan, yung pagpasok po ng mga investor sa ating bayan. Di ba? Yung laban kontra droga ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon, mga bossing, malalaki ang nakukuha. Bigatin yung mga nahuhuli. Bulto-bulto ang mga nakukuha. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, ang pinaka-main event pinaka-main event ng kanyang programa. Laban kontra droga. Tapos ang nababalitaan natin, yung piso-piso ang mga nahuhuli. Yung mga piso-piso ang mga nakukuha. Parang ang hirap naman pong paniwalaan na sinasabi ng ating Vice Presidente na insecure sa mga Duterte. Kaya pinadakip si Digong. Si Digong, 2017 pa lang, may ikinaso na sa kanya doon sa ICC. Ano po? Kaya naman po lumapit sa ICC yung grupo ni dating Senador Trillanes kasi alam naman nila na walang mangyayari pag sa Pilipinas ikinaso. Sino ba yung nakaupo? Ang dating Pangulong Duterte. Tingnan nyo nga ang ginawa nung nalaman na may investigasyon o pinaiimbestigahan siya ng ICC. Bumaklas agad. Di ba? Isipin nyo na lang kung sa Pilipinas ikinaso yan. Ano ginawa? Malamang mga dismiss na ho agad yan, mga bossing. Di po ba? Malamang mga dismiss na ho talaga yan.
So kaya nandoon si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kasi may sineb na warrant of arrest ang ICC at hindi po dumaan kay Bongbong Marcos na ating Pangulo. Kulit nitong mga ito no? Kulit nitong mga ito. Oh, hindi ho dumaan. Ang ginawang ruta ho ng ICC ay nakipag-ugnayan ho sa Interpol. Nakipagtulungan po ang Interpol sa ICC. Ngayon, ang Interpol, hindi tayo pwedeng, ay, next time na lang kami tutulong sa inyo. Ay, hindi maaari. Hindi pwede. Dahil po yan, mga bossing, kapag ho, tayo ang nangangailangan, kagaya na lang ng mga Alice Go. Oh, nandyan nakasuporta at nakatulong sa atin. Di ba, Chris Angel at Ruben's Vlog at Buggy Arellano at Nina Nina? Oh, yun ang naging ruta ng ICC. Sabi ni Juliana Opelanyo, ay alam ko na, kaya insecure, sabi ni Topak, kasi sarap buhay si Digong, kain, tulog, himas, rehas, lang ang gawa. Baka yun. Ang Pangulo kasi natin, pagod sa trabaho. No, lalabas ng bansa, pupunta ng Japan, sasabihin ng mga DDS, naku, puro gala ka lang. Ang totoo ho, mga kababayan, is naghahagilap ng mga investors, nagtatrabaho ang ating Pangulo. Tingnan nyo naman po ang ating Vice Presidente. Lagi pong wala sa labas, lagi pong wala sa bansang Pilipinas. Di ba? Nandun sa sa Hague. Nakailang buwan na sa Hague. Isang buwan, uwi, tapos konting pahinga, balik. Tapos ngayon, nasaan naman ho, mga kababayan? Di ba? Nasaan naman ho? Nasa Australia naman. Ano po ang ginagawa? Bring him home. PRRD. Tapos, sa likod nun, iboto nyo ako sa 2028. Feeling ko nga, sinasamantala nila yan eh. Yung nakapiit si dating Pangulong Duterte, sinasamantala nila yan. Baka nga gustong-gusto pa nila yan. Bakit to? No? Kasi kakaawaan tayo ng Pilipino. Pwedeng sabihin natin na ginigipit tayo ng gobyerno ni Marcos, no? Kaya nakakulong si Duterte. Kaya iboto nyo kami. Kung gusto nyo na mapauwi si dating Pangulong Duterte, iboto nyo ako sa 2028. Bakit daw ho? Kasi pag presidente na siya, may kakayahan na siya na, kumbaga, makipag-ugnayan sa ICC. Mapauwi. Di nyo sure. Diba? Iginiit ni Vice President Sara Duterte na panakip lang sa kapalpakan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagpapadakip umano kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Panakip, bakit? No, di lalong nagalit ang mamamayang Pilipino kung pinantakip lang yan. It is clearly politically motivated. Pagbibigay diin ni Duterte sa kanyang talumpati nitong linggo sa Pre-Duterte Now event sa Melbourne, Australia. Aniya, hinadlangan ng kasulukuyang administrasyon ang nakatakda ng pangangampanya ng dating Pangulo sa senatorial bet ng PDP laban dahil sa umano'y pagiging insecure nito. Makakapasok si Duterte doon. No? Kasi di ba naalala nyo ho, mga bossing? Naalala nyo nung nagsalita ang ating Vice Presidente na 3 Duterte daw ho. 3 Duterte daw ho ang mga ngampanya sa Senado, at sabi nga ni Robin Padilla, kahit na may ipinapasa siya o gusto siyang ipasa na bill na anti-dynasty, okay po sa akin ang 3 Duterte. Hindi mo na maintindihan kung ano talaga gusto ni Binoy. No? Anti-dynasty bill, tapos 3 Duterte, okay po sa akin ang 3 Duterte sa Senado. Ibang klase, ano ho? Testing the water ho yun, nangangati ilong ko. Testing the water ho yun, mga bossing. Sinusubukan nila ano po ang magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino. Ako ho, naniniwala, mga kababayan, na kung natuloy si dating Pangulong Duterte sa Senado, mananalo yan. 100% ho, mananalo po yan, mga bossing.
Pero yung Baste at yung si Pulong, Boma Labso, hindi ho lumalabas sa survey nung mga panahon na yun. Kaya lang po, pagka doon, mawawala naman po ang Davao sa kanila. Eh yun na lang ang kanilang baluarte. Mawawala pa. Siyempre, mapopokus sa Senado lahat sila. Eh, sino tatakbo na Duterte do sa Davao? Isipin mo kung si ano na lang, si Baste na lang versus Carlo Nograles. Tapos makikita mo, pamumuno ni Baste is yung mga kapulisan, hindi lahat, pero may 8 kapulisan positibo sa droga. Nagkalat yung mga nango-hostage doon sa munisipyo, ilan? 37 na nagtatrabaho sa munisipyo, positibo. O, lalamunin ho, mawawala ho, mga kababayan.